Oh, ito, simulan na natin yung topic natin. Oh, ito. Alam mo mga kababayan, yung title natin ngayon, may makukulong na. Oh, si Romualdez ay makukulong na. Yan, ha? Yun yung gusto natin. Si Romualdez makulong. Pero tila, meron ata silang ibang gustong makulong ngayon. 2 senador. Mamaya ikikwento ko sa inyo. 2 senador, ang gusto nilang ikulong ngayon bilang diversion doon sa talagang issue. Sino yon? Yung budget natin na ninakaw, billion budget, hindi natin makakalimutan yung mga ugok. Kayong nasa Malacanang at saka ikaw, Speaker Romualdez, baka akala mo nakakalimutan namin. Yan, ha? Baka akala ninyo nakakalimutan namin yung ginagawa ninyo dyan. Hindi. Kahit anong diversion ang gawin ninyo, kahit anong issue na ibato ninyo. Oh, speaking of bato, mamaya, ibabato ko sa inyo si Senator Bato. Hindi ho namin makakalimutan. Kasi ngayon, ang siste ganito. Bumagsak yung rating ni Marcos. Ito nangyari. Nung nag-announce siya na mahiya naman kayo, tumaas yung ratings niya. Ang nagpaliwanag ho dito yung yung survey firm, Pero nung August, nakita nilang walang nangyayari, bumagsak ang ratings ni Marcos. Hanggang eventually, nag-create siya ng ICI. Di ba? ICI, walang nangyayari. Walang nakukulong. Yung mga nakukulong, yung mga maliliit na isda. Alam naman natin, sigurado ko, karamihan sa mga Pilipino, ang gustong makulong, si Zaldico, si Romualdez, at si BBM. Alam natin yan ng Three Stooges ng Pilipinas. Kung hindi nyo kilala yung Three Stooges, i-google nyo na lang. Bakit Three Stooges? Yan yung patawa sa Pilipinas Yan ang clown ng Pilipinas. Si Zaldico, Romualdez, at etong si Marcos, si BBM. Without these three, hindi magiging ganyan ang budget natin. Pwede natin masabing they do not have direct involvement. Pwede nilang Pwede nilang i-argue yan sa court. We do not have direct involvement. But one thing is for sure. They have the direct responsibility dito sa budget, the most corrupt budget na 2025. Ang matindi nito mga kababayan, tangina inulit pa ngayon. Ang dami pang insertion at saka mga tinatawag na unprogram. That unprogram is a different name for pork barrel. Unprogram means wala pang yung mga susobrang budget, kuno yun kuno gagamitin pag nagkaroon ng mga problema, disaster, whatsoever. But in reality, that unprogrammed funds o budget nung panahon nung 2025, it was used sa impeachment ni Bibi Sara Duterte. Alam natin, at marami nang nagsabi, nag-confirm, mga congressman mismo ang nag-confirm. Diba? Pati si Senator Chis Escudero. Kinonfirm talaga nila that there was a budget, pati si Tiangco, nakakampi nila, allotted to these people who signed the impeachment of Vice President Sara Duterte. It's confirmed. Now, 2026, nandyan pa rin. Hayop talaga mga kababayan. Kaya nga ang perfect term natin is hindi na makapalamuka. Kupal na. Hindi ko alam kung saan nanggaling yung salitang kupal, pero hindi mura yan, di yan bastos Yang kupal, yan yung sagad-sagarang kakapalan ng muka. Sagad-sagarang panggagago. May level kunwari scammer, budolero, yan. Pero pag sinabi mong kupalero, kupal, sagad sa buto yan. Ganun ang ginagawa sa atin. Mantakin mo, ang tindi na nga nung korupsyon noong 2025 budget, inulit pa. Saka nakakita ng ganun. Ang dami pang unprogram ngayon. Nadinig ko yan sa Senate hearing Unprogram bills, budget.
Grabe. Sabi ko nga, tanginang kapal ang mukha nitong mga to, no? Sobra na nga yung yung ginawa nila noong 2025. Napunan at lahat. Inulit pa. And, sa tingin ko, pipirmahan pa ni Marcos eh. Hayop talaga eh. Sagad sa buto. Sabi ko, kawalang niya. Pinasa na ng kamara eh. Di ba? Ngayon, sinisilip na ng Senado. Second reading na ata. Hanggang third reading yun eh. Siyempre, dadaan sa BICAM. Tapos, baka dumaan uli sa small committee. So, ibig ko lang sabihin, sobrang kakapalan na nito. Well, although, in fairness, wala na si Romualdez, sabi niya. Ang speaker na ata ngayon ay si Sandro Marcos. Parang siya na rin nagdi-decide sa kamara eh. Wala na rin si Saldico. Pero don't ever forget, si BBM nandiyan pa. Siya pa rin ang pipirma ng budget. Ending ng budget, siya pa rin ang pipirma. Iyan nga yung sinasabi nating tangina, gaguhan to. Gaguhan talaga eh, di ba? Oh. Kaya nga, bantayan natin ito. Pero siyempre, habang tayo nagbabantay, parang basketball yan. Na, hawak na ni Jordan yung bula. Bula! Hawak na ni Jordan. Jordan, bula! Nadri-dribble na si Jordan ng ganyan. Biglang may babantay sa kanya. Tapos, yung Muse, biglang kumikending-kending sa gilid. Para ma-distract. O di kaya, yung isang player, bumulagta sa gilid. Para ma-distract yung nagbabantay. Para si Jordan, shoot niya yung bula. Di ba? Kaya nga sabi ko sa inyo, ingat tayo kasi there will be a lot of diversion. And I will tell you today kung ano yung diversion na yun. Dalawang tao ang malaking diversion na gagawin nila. That is Senator Bato and that is Senator Revilla. Bakit? Mamaya ikikwento ko sa inyo. Ipapaliwanag ko ng hustong-gusto kung bakit naging diversion yan. Okay? Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay
Walang